Good day mga kapasta. Sana magustuhan niyo po itong kwento ko. RJ po ang pangalan ko. Kaka 29 ko pa lang ngayong taon. Isa po akong call center agent since 2018 pa po. First time ko yon sa BPO. At dahil medyo magaling naman akong magsalita ng English at mambola ng mga customer na tumatawag, na-promote po ako na maging team leader. Anyway, itong kwento ko ay tungkol sa agimat na binigay sa akin ni Lolo. 2009 nang malaman namin na malubha na si Lolo. Sinugod siya sa ospital at sinabihan ng doktor na maaaring 1 linggo na lang daw ang ilalagi niya sa mundo. Sila mama nag-decide na umuwi na muna sa probinsya para makasama namin si Lolo bago man lang ito bawian ng buhay. Nasa bahay na noon si Lolo. Naghihintay na lang ng kamatayan. Meron siyang oxygen at suwero sa kamay. Isang beses tinawag ako ni Lolo sa kwarto niya. May binigay siya sa akin. Kinuha ko naman. Mabigat sa kamay ko yung bilog na bagay na nasa kwintas. Para siyang bakal na may mga nakaukit na letra sa ibang lengguwahe. Sabi ni Lolo, ingatan ko daw yung anting-anting niya. Dalhin ko daw ito lagi saan man ako magpunta. Dahil po protektahan ako nito sa kahit anong kapahamakan. Bilang respeto na rin kay Lolo ay tinago ko yung kwintas kahit na hindi naman ako naniniwala sa anting-anting na yon. Pinangako ko sa sarili ko na aalagaan ko yung anting-anting daw na yon. 2 days after, namatay si Lolo, Sir Neb. Etong nangyari 3 years yata after niyang mamatay. Dinadala ko pa rin yung anting-anting sa bulsa ko saan man ako magpunta. Hindi ako naniniwala sa kapangyarihan ng anting-anting. Pero yun lang kasi yung alaala sa akin ni Lolo. Kaya lagi ko pa rin itong daladala. Isang gabi nga, umuwi ako ng halos late na. 10:00 na yon ng gabi. Dumaan ako sa eskinita papasok sa barangay namin nang may tumabi sa aking 2 lalaki. Yung isa lookout, yung isa may tinutok sa tagiliran kong malamig na kutsilyo. Ibigay ko raw yung laman ng wallet ko at cellphone. Pero nagmatigas ako. Sa huli ay nagmakaawa pa nga ako. Nawala na akong ibang pera maliban doon sa nakalagay sa wallet ko. Tinulak nila ako sa pader tapos pilit binubuksan yung bag ko sa likod. Nakapa ko pa sa bulsa ng shorts ko yung agimat na bigay ni Lolo. Paghawak ko ay nakaramdam ako ng kung anong init sa katawan ko. Yun bang parang may kakaibang lakas akong nakuha. Sir Neb, tinulak ko yung isa sa kanila. Mabilis naman yung ikalawang lalaki at bigla akong sinaksak sa dibdib. Talagang naramdaman ko yung pagbaon ng kutsilyo sa katawan ko. Kaya tinulak ko rin siya. Sa lakas ng tulak ko ay pareho silang natumba sa lupa. Agad akong kumaripas palabas. Habang tumatakbo, kinapa ko yung dibdib ko. Pero wala akong mahanap na sugat. Pagdating sa bahay, humarap ako sa salamin at naghubad. Wala akong sugat na imposibleng mangyari dahil naramdaman ko na bumaon yung kutsilyo. Nag-report ako sa barangay nung holdapang nangyari. Dahil sa CCTV sa bukana ng eskinita, nahuli din yung 2 suspect. Nung kumpirmahin ko sa police station na sila yung nang hold up sa akin, napansin ko na medyo may halong takot yung 2 sa akin. Siguro dahil alam din nila na nasaksak nila ako. Pero parang walang nangyari. Hanggang ngayon po, Sir Neb, nasa akin pa rin yung agimat. Bihira naman akong mapunta sa delikadong sitwasyon. Pero ilang beses ko nang napatunayan na totoo ang sinabi ni Lolo. Poprotektahan talaga ako ng anting-anting na ito sa lahat ng bagay. Good day po mga listeners natin. Daryl po ang pangalan ko. Tubong Tacloban pero nung magkapamilya at trabaho ay lumipat na ako dito sa Bulacan. Paminsan-minsan naman akong umuuwi sa amin dahil nandoon pa rin yung karamihan sa mga pinsan ko. Pero as of now, dito na talaga ang tirahan namin.
Maraming kababalaghan talaga doon sa amin. Usong-uso yung mga kwentong aswang at manananggal sa lahat ng kanto ng barangay. Noong kabataan namin, isa sa mga pampalipas oras namin pagkatapos maglaro ay ang kwentuhan ng mga nakakatakot na storya. Kaya rin siguro nahilig ako dito sa channel nyo, Sir Neb, dahil ganito rin yung mga kwento namin noon. May isang albularyo doon sa amin ang sinasabing may kapangyarihan daw. Mang Ramon ang pangalan niya. Imbis na sa sentro siya manirahan tulad ng karamihan ng residente sa amin, sa pusod ng kagubatan siya nagtayo ng bahay. Ilang beses ko nang nakita si Mang Ramon. Linggo lang siya akong lumawas sa sentro. Bibili ng mga kailangan niya sa bahay, tapos uuwi na. Kapag dumadaan siya talagang nagiging tahimik ang lahat. Alam nila na hindi normal na tao si Mang Ramon. Ayon sa mga kwentong narinig ko, kaya raw may kapangyarihan si Mang Ramon ay dahil sa napakaraming koleksyon niya ng agimat sa bahay. Lahat daw ng klaseng agimat ay meron siya. Sabi nila, kahit anong sakit daw ng tao ay kayang gamutin ni Mang Ramon. Halos lahat daw ng dinadala sa kubo niya ay umuuwing magaling na. Sa gabi walang naglalaro sa amin sa gubat kasi ang sabi ng matatanda, gising daw nun si Mang Ramon. Tumatalon-talon sa mga puno at naghahanap ng makakaing hayop sa gubat. Kwento nung isa sa mga matatanda sa amin, nasaksihan niya raw noon kung papanong pinatay ni Mang Ramon ang isang aswang. Gabi raw yon, pauwi siya galing inuman. Habang naglalakad, nakarinig siya ng kakaibang tunog sa itaas ng puno. Pagtingala niya, may nakita raw siyang aswang. Mabalahibo yung buong katawan, pula ang mata. Pero bago pa ito makasugod sa kanya, dumating daw si Mang Ramon. May dalang itak. Natakot yung aswang. Tumalon ito ng pagkataas-taas, pero naabutan pa rin ito ni Mang Ramon na sobrang bilis ng mga kilos. Sa isang iglap daw ay napaibabawan ni Mang Ramon yung aswang. Sinaksak niya ito sa dibdib at tsaka raw ito unti-unting naging abo sa hangin. Nagpasalamat siya kay Mang Ramon syempre, pero umalis lang daw ito nang walang sinasabi. Kapag mahal na araw, nawawala si Mang Ramon sa lugar namin. Ang sabi ng ilan, ito raw yung panahon kung kailan nagdarasal ang mga kagaya ni Mang Ramon sa mga bundok para mapanatili ang kapangyarihan nila. Tapos ilang linggo lang, makikita mo uli siya, naglalakad papunta sa palengke. Nung tumuntong ako ng college, kapag nakikita ko si Mang Ramon, napapansin ko na hindi man lang siya tumatanda. Kung ano siya noong kabataan ko, ay ganoon pa rin ang hulma ng mukha niya. Ang kulay ng buhok, pati pananalita. Agimat pa rin kaya yung may gawa nun. Last year lang, nung tumawag si Mama mula Tacloban, isa sa mga tinanong ko ay ang tungkol kay Mang Ramon. Sabi nila, wala na raw sa amin si Mang Ramon. Halos 2 taon na rin daw itong hindi umuuwi at nagpapakita. Yun ngang bahay niya sa kagubatan, nasira na raw nung mga nagdaang bagyo, kaya wala na raw yun doon. Ano kayang nangyari kay Mang Ramon? Kung nasaan man siya, malamang ay dala pa rin niya yung napakaraming agimat na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Malamang sa malamang, Sir Neb, ay narinig niyo na po ang sabi-sabi na kapag may agimat ka raw ay hindi ka tatablan ng baril. Parang hindi makatotohanan, pero totoo po yun. Ako mismo ang nakasaksi at ito po ang nangyari. Bago ang lahat, maaari niyo po akong tawagin sa pangalang Kaloy. Naaya lang ako sa isang inuman sa kabilang bayan. Fiesta kasi nun. Nagmotor lang kami kasama yung ilang kaibigan kong naimbitahan. Kumain muna kami ng mga handa hanggang sa nagkayayaan ng inuman. Siyempre bilang naging bisita rin ako, nakiharap din ako sa inuman. Hindi naman ako pala inom pero nakakabastos naman kung tatanggi ako.
Halos wala akong kilala doon sa mga nakaharap ko, maliban sa mga kasama kong kaibigan. Umikot na yung baso. Sobrang dami ng pulutan kaya tuhog lang ako ng tuhog habang nagkukwentuhan sila. Nung medyo humahapon na, kung saan-saan na napupunta yung usapan. Nagpapayabangan na nga. Sabi ko doon sa isa kong kaibigan na umuwi na kami, pero ayaw pa ng loko. Ubusin lang daw namin yung natitira doon sa case. Wala na akong nagawa, Sir Neb. Alangan namang umuwi ako ng mag-isa. Ilang minuto pa, niyabang nung isang matanda yung suot niyang kwintas. Hugis triangle siya na bakal. May parang mata sa gitna. Una ko ngang naisip ay para siyang simbolo ng Illuminati. Pagbibida niya, anting-anting daw yon na nabili niya mula sa isang mangkukulam. Basta raw suot niya yon, hindi siya tatablan ng patalim o bala. Siyempre dahil nga lasing na nagkantsawan yung ilan sa mga kaharap namin. Na kesyo peke naman daw yon. Baka sa bangketa lang daw nabili sa halagang 200. Pero ayaw magpaawat nung matandang may agimat. Pumasok siya sa bahay. Akala namin kumuha siya ng dagdag na pulutan. Pagbalik niya, Sir Neb, pinatong niya sa mesa yung baril. Natigilan naman kaming lahat kasi alam na namin kung anong susunod na mangyayari. Sabi nung matanda, tatayo raw siya doon sa puno. Tapos isa daw sa amin ang bumaril sa kanya. Tumayo na yung matanda at pumwesto na doon sa puno. Pero wala pa rin sa amin ang gustong kumuha ng baril. Dalawa lang kasi ang magiging resulta niyan kapag binaril namin yung matanda. Peke nga yung agimat at mamamatay siya. O kaya totoo yung agimat at hindi siya tatablan. Wala sa aming gustong makipagsapalaran na makapatay ng matanda. Pero biglang tumayo yung tahimik na binata sa likuran. Kinuha niya yung baril. Naglakad papalapit doon sa matanda. Tinaas yung baril at tinutok sa dibdib niya. Inuudyukan siya nung matanda na ituloy ang pagkalabit sa gatilyo. Ako naman napapikit kasi ayokong makakita ng matandang mamamatay sa sarili niyang kabobohan. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw yung putok ng baril. Ang lakas ng tunog, nakakabingi. Pagdilat ko, nakatayo pa rin doon yung matanda. Nakangiti. Naglakad siya pabalik sa mesa namin. Naupo siya, tsaka pinatong sa mesa yung bala na hindi bumaon sa katawan niya. Lahat kami nakatulala doon sa bala sa mesa. Maging yung binata na nagpaputok ng baril ay walang masabi. Talagang hindi ako makapaniwala sa nakita ng dalawang mata ko. Yon yung unang beses na naniwala ako na dito sa mundo natin, marami pa talagang bagay na hindi pa natin nauunawaan. Nagpatuloy yung inuman. Siyempre hanggang matapos kami, ang topic ng usapan ay yung agimat ng matanda. Nagkwento siya ng iba raw na pagkakataon na nakatulong sa kanya yung agimat. Nung makauwi kami, hanggang sa pagtulog ko, ay nasa isipan ko pa rin yung agimat ng matanda. Ilang beses ko ring sinubukang maghanap ng ganoong klaseng bagay. Pero lagi akong bigo. Palaging peke ang nakukuha ko. Sabi ng mga kaibigan ko, mahirap daw talagang maghanap ng ganon. Lalo pa ngayon na parang nafe-face out na sa modernong mundo ang mga agimat. Yung matanda na yon, Sir Neb, nabalitaan ko na namatay nung 1 taon. Sakit sa puso raw ang kinamatay. Kinausap ko nga yung anak ng matanda at sinabi ko na bibilhin ko sana yung agimat ng tatay niya. Pero sabi nila, pagkatapos daw ng burol, may mga armadong lalaki ang pumasok sa bahay nila at sapilitang kinuha yung agimat. Binigay na lang daw nila para wala ng gulo. Hindi raw nila alam kung sino ba yung mga armadong lalaki na yon. Pero nasisiguro ko, Sir Neb, na alam ng mga lalaking yon ang kapangyarihan ng agimat.
Mapagpalang araw sa ating mga tagapakinig sa channel. Hayaan niyo po sana akong ikwento kung paano kong nakuha ang anting-anting na nasa pangangalaga ko pa rin hanggang ngayon. Ako po si Arnel. Teacher sa elementary for almost 10 years na rin. Noon pang kabataan ay ito na talaga ang pangarap ko sa buhay. Ang maging guro para ma-share ko rin ang mga kaalaman at values ko sa mga papausbong na bata. Simula pa noong bata ako, Sir Neb, ni hindi man lang ako nagkasakit kahit sipon o ubo. Lagi akong healthy. Kahit nga noong pandemic, hindi man lang ako natakot para sa sarili kong kalusugan. Lagi nilang tinatanong kung bakit parang hindi man lang ako napapagod, napupuyat o nagkakasakit. Siyempre nagsisinungaling ako sa kanila. Lagi kong sinasabi na mahilig kasi akong kumain ng gulay. Pero hindi totoo yun. Ang totoong rason ay dahil may anting-anting ako na nakuha ko noong kabataan ko. Noong elementary student pa lang ako, ang tirahan namin ay malapit sa ilog. Sa umaga kapag papasok ako sa paaralan, lagi akong dumadalaw sa ilog para doon maligo bago pumasok. Hindi biro yung lamig ng ilog sa umaga, para siyang bagong tunaw na yelo. Pero dahil nga halos araw-araw ko yung ginagawa, parang nasanay na rin ako. Isang beses kagigising ko lang, kinuha ko agad yung sabon at tuwalya, sabay takbo papunta doon sa ilog. Excited akong pumasok kasi manonood kami ng pelikula sa classroom. Parte yata sa isa sa mga subject namin. Naghuhubad pa lang ako ng damit nung biglang mapansin ko sa itaas ng langit itong napakalaking ibon na umiikot-ikot sa itaas ko. Ang laki niya talaga, Sir Neb. Para siyang agila pero itim ang kulay ng balahibo. Imposible namang uwak yun dahil alam kong walang uwak na ganoon ang laki. Parang nahipnotismo ako noong ibon. Nakatayo lang ako doon. Pinagmamasdan yung paglipad niya. Hanggang sa biglang may kung anong lumabas doon sa puwetan ng ibon. Umiwas ako kasi akala ko ipot yun. Pero Sir Neb, pagbagsak sa lupa, kumikinang yung bagay. Para siyang Jolene na kulay puti. Medyo nakakasilaw siyang tignan. Kinuha ko yun. Tinimbang-timbang sa kamay ko. Mabigat siya at mainit. Pagtingala ko ulit, wala na yung ibon. Tinago ko yung bagay na yon. Nasa damitan ko para hindi makita ni Mama. Simula nga noong araw na yon, hindi na ako nagkasakit. Kahit nga sila Mama ay nagtataka kung paano daw yun nangyari. Kasi noong bata pa ako, mahina raw yung immune system ko. Kaya lagi ako nagkakasakit. Tapos bigla na lang bumaliktad yung sitwasyon. Kahit mga sugat, gumagaling agad kapag hinawakan ko yung bato. Hindi rin ako basta-basta napapagod. At hindi rin ako nalalasing. Biro nga nung mga naging kaibigan ko dahil hindi nila ako malasing-lasing sa inuman. Baka raw may lahi akong aswang. Kaya raw ganito ang katawan ko. Tumatawa lang ako at walang sinasabi. Nung lumaon, Sir Neb, napansin ko rin na parang lumiliit yung bato. Habang tumatagal ay nababawasan din yung kinang niya. Isa sa mga naisip kong dahilan ay baka dahil nababawasan rin siguro yung kapangyarihan ng anting-anting. Nasa akin pa rin yung bato. Lagi ko itong dala sa bulsa ko o sa bag saan man ako magpunta. Naisip ko kasi parang lucky charm na rin kapag umaalis ako ng bahay. Sa hinaharap siguro kapag tumanda na ako at buhay pa rin yung bato, ipapamana ko ito sa magiging anak ko. Wala pa rin akong ibang pinagsabihan ng sikreto kong ito maliban dito sa channel nyo, Sir Neb. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento ko. Hello mga kapasta. Noon pa man ay fan na ako ng channel na ito at sana maisama din itong i-share kong story. Ako nga pala si Ruel, isang factory worker. May asawa po ako at 3 anak na makukulit. Masaya naman ang buhay kahit paminsan-minsan ay kinakapos sa mga gastusin,
lalo na sa pag-aaral ng mga anak namin. Itong kwento ko po ay nangyari sa isang kapitbahay namin. Kapag gabi kasi ay sumasideline din ako bilang tanod. Isa ako sa mga sumasama sa service na tricycle para rumisponde sa mga nangyayaring kung ano-ano sa buong barangay namin. May isang beses habang naglilibot kami ay may nakita kaming tumatakbo. Si Jack na taga Zona 1. Emergency raw. Naghihingalo na raw yung lolo niya. Kailangan isugod sa ospital. Sinakay namin siya tapos pumunta na kami doon sa bahay nila. Pagdating namin doon, pagpasok ko sa kwarto ng lolo niya, paisa-isa na lang yung nagiging paghinga ng matanda. Tumawag na kami ng ambulansya, pero yung lolo makulit. Ayaw na raw niya na magpadala sa ospital. Doon niya daw gustong mamatay. Umiiyak na yung mga kapamilya niya. Ilang beses naming sinubukang tulungan si lolo para madala sa labas at maisakay sa ambulansya. Pero ayaw talaga. Kaya sabi ng mga kapamilya, hayaan na lang daw. Total mukhang wala na rin talaga. Kami rin ay naghintay na rin doon sa bahay kung mamamatay ba o mabubuhay pa yung lolo. Halos kalahating oras ang lumipas. Biglang sumigaw yung matanda. Tinawag niya yung apo niyang si Jack. Lahat kami pumasok din sa kwarto kasi baka nagbago yung isip ng matanda. May binulong siya kay Jack tapos umupo yung matanda. Tinanggal niya yung oxygen sa ilong niya na tumutulong sa kanya na huminga. Akala ko kung anong gagawin ng matanda. Pero bigla ba naman itong sumuka ng isang kulay itim na bato. Malaki yung bato. Halos 2 pulgada rin yung lapad niya. Kinuha niya ito at binigay kay Jack. Tsaka tinuro nung matanda yung cabinet sa gilid ng kama. Binuksan ito ni Jack at kinuha niya yung mga papel na may kung ano-anong nakaguhit na bagay. Sabi nung matanda, ito raw ang mga dasal ng anting-anting na hawak ni Jack. Dagdag pa niya, ito na lang daw ang maipapamana niya sa kanyang apo. Pagkatapos magsalita, nahiga uli yung matanda at hindi na muli pang dumilat. Nagsiiyakan na yung mga kapamilya. Kami naman binigyan muna namin sila ng konting privacy na makasama yung matanda sa huling sandali niya. Sinabihan ko yung ambulansya na yung iaakyat naming katawan ay patay na. Napabili ako ng yosi sa katabing tindahan. Naalala ko ulit yung itim na bagay na binigay nung matanda kay Jack. Anting-anting daw yun. Kalaunan ko lang nalaman na iba-iba pala ang klase ng anting-anting. May orasyon, agimat, kinakain, ginuguhit sa katawan. Nung ilalabas na namin yung katawan ng matanda, sobrang bigat ng bangkay niya. 1 linggo rin ang naging burol niya. Fast forward, nakainuman ko 1 beses si Jack. Bigla ko naalala nun yung tungkol sa itim na bato. May pinakita siya sa amin. Kumuha siya ng kutsilyo. Sinugatan niya ng maliit yung kamay niya. Pero Sir Neb, ilang segundo lang. Parang himala na gumaling yung sugat. Sobrang nagulat kaming lahat. Sabi niya, dahil daw yun sa anting-anting na binigay sa kanya ng lolo niya. Nakakadiri nga kasi sabi niya, nilunok din daw niya yon at tuwing Biyernes ng gabi, dinadasalan niya para hindi mawala ang kapangyarihan. Nandito pa rin sa lugar namin si Jack. May mga pagkakataon pa nga na nanggagamot siya. Pero sabi niya sa amin, may mga sakit daw na hindi niya kayang pagalingin, lalo na yung malubhana. At may isang bagay daw ang hinding-hindi matatakasan ng mga nagmamay-ari ng anting-anting kahit gaano pa kalakas yan. Yun ay ang paglipas ng oras. Lahat tayo ay tatanda at mamamatay, kagaya ng nangyari sa kanyang lolo.